Sa gilid ng isang malawak na kagubatan ay nakatayo ang isang simpleng bahay na yari sa kahoy at pawid. Hindi ito kalakihan, ngunit sapat upang masilungan ng isang pamilyang sanay sa hirap ng buhay. Ang tahanang iyon ay pag-aari ng mag-asawang Raviel at Maylira, kasama ang kanilang dalawang anak na sina Sirion at Althea. Si Raviel ay isang masipag na magsasaka. Bata pa lamang siya ay nasanay na sa pagtatrabaho sa lupa. Para sa kanya, ang tagumpay sa buhay ay bunga lamang ng sipag, tiyaga at talino. Hindi siya naniniwala sa mga kwento tungkol sa mga nilalang na umano'y naninirahan sa kagubatan. Mga duwende, diwata, tikbalang, at kung ano-ano pang tinatawag ng matatanda ng mga elemento. Si Maylira naman ay tahimik at maunawain. Lumaki siya sa isang pamilya na naniniwala sa mga lumang paniniwala tungkol sa kalikasan. Ngunit, dahil mahal niya ang kanyang asawa, pinili niyang huwag na lamang makipagtalo tuwing tinatawanan ni Raviel ang mga ganoong paniniwala. Mga kwento lang iyan ng matatanda para takutin ng mga bata. Madalas sabihin ni Raviel habang kumakain sila ng hapunan. Ngunit si Maylira ay hindi kailanman tumatawa kapag naririnig niya iyon. Sa kanyang isipan, may mga bagay sa mundo na hindi kailanman kayang ipaliwanag ng lohika lamang. Ang kanilang panganay na anak na si Sirion ay 16 na taong gulang. Matangkad siya at matapang, ngunit may bahagyang pagkamapag-usisa. Madalas siyang magtungo sa gilid ng kagubatan upang manghuli ng ibon o mangalap ng mga prutas. Ang bunso naman na si Althea ay 12 taong gulang. Tahimik siya, ngunit mapagmasid. May kakaiba sa kanyang mga mata. Tila laging may iniisip na hindi niya sinasabi. Isang gabi, habang kumakain ng pamilya, narinig nila ang matandang kapitbahay na si Lumera na dumaan sa kanilang bakuran. "Raviel!" tawag ng matanda. Lumabas si Raviel at sinalubong ang matandang babae. "Ano iyon, Inang Lumera?" Ang matanda ay may hawak na maliit na supot na tila may mga halamang gamot. "Mag-iingat kayo," sabi nito. "May mga bagay na gumagalaw sa kagubatan nitong mga nakaraang gabi." Napangiti si Rabiel na parang nakarinig ng biro. "Ay nako, Inang Lumera, huwag na kayong mag-alala. Baka mga hayop lang yan." Ngunit, hindi ngumiti ang matanda. "Hindi hayop ang naririnig ko," sagot niya. "May mga anino na hindi pangkaraniwan at may mga bakas sa lupa na hindi sa tao." Bahagyang kinabahan si Maylira na nakikinig mula sa pintuan. Ngunit si Raviel ay tumawa lamang. "Marami na kayong naiisip, Inang Lumera." Napailing ang matanda bago siya tuluyang umalis. Pagpasok ni Raviel sa bahay, nakita niyang seryoso ang mukha ni Maylira. "Hindi ka ba natatakot sa mga sinasabi niya?" tanong ng babae. "Hindi," mabilis na sagot ni Raviel. "Ang kagubatan ay kagubatan lamang. Walang mga nilalang na nagtatago roon." Tahimik na napatingin si Althea sa bintana. Sa malayo, ang kagubatan ay tila isang dagat ng kadiliman. Hindi niya alam kung bakit. Ngunit pakiramdam niya ay may mga matang nakatingin sa kanilang bahay mula roon. Kinabukasan, maagang gumising si Sirion upang manghuli ng ibon. Bitbit ang kanyang tirador. Naglakad siya patungo sa gilid ng kagubatan. Ang hangin ay malamig at tahimik. Habang naglalakad siya sa pagitan ng mga puno, may napansin siya kakaiba. May maliliit na bakas sa lupa. Hindi iyon bakas ng paa ng tao. Hindi rin iyon sa hayop na alam niya. Para itong bakas ng maliliit na paa na may 3 daliri. Napakunot ang noo ni Sirion. "Anong hayop kaya ito?" bulong niya sa sarili. Sinundan niya ang mga bakas hanggang sa makarating siya sa isang lumang puno na napakalaki ang katawan. Bigla niyang narinig ang isang mahina ngunit malinaw na tinig.
Bakit mo sinusundan ang aming bakas? Napalingon si Sirion. Ngunit wala siyang nakitang tao. Tanging ang hangin at ang mga dahon na marahang gumagalaw ang nasa paligid. Ano iyon? Pulong niya. Muli niyang narinig ang tinig. Hindi ka dapat narito. Mabilis na tumibok ang puso ni Sirion. May nagbibiro ba? Sigaw niya. Ngunit walang sumagot. Ahalip, isang malamig na hangin ang biglang dumaan sa pagitan ng mga puno. At kasabay nito ay ang pakiramdam na may mga matang nakatingin sa kanya mula sa bawat sulok ng kagubatan. Kinabahan si Sirion kaya nagpasya siyang bumalik na lamang sa bahay. Ngunit habang naglalakad siya pauwi, hindi niya napansin ang isang maliit na nilalang na nakasilip mula sa ugat ng puno. Ang mga mata nito ay kumikislap sa dilim at nakatingin ito kay Sirion na parang may iniisip na hindi mabuti. Samantala, sa bahay ni Rabiel, si Althea ay naglilinis ng bakuran nang may mapansin siyang kakaiba sa tabi ng kanilang balon. May maliit na bilog ng mga bato na hindi niya matandaan na naroon kahapon. Sa gitna ng mga bato ay may isang maliit na bulaklak na kulay pilak. Hindi pa niya kailanman nakita ang ganoong uri ng bulaklak. Lumapit siya upang tingnan ito. At sa sandaling iyon, biglang umihip ang hangin. Ang mga dahon ng puno ay sabay-sabay na kumaluskos. Para bang may kung anong nagising. Napatigil si Althea. Hindi niya alam kung bakit, ngunit pakiramdam niya ay hindi niya dapat galawin ang bulaklak. Ngunit dahil sa kanyang pag-usisa, dahan-dahan niyang inabot ito. At nang mahawakan niya ang tangkay, biglang nagdilim ang kanyang paningin. Isang malakas na hangin ang umikot sa kanyang paligid. At sa loob ng ilang sandali, parang may mga bulong na umalingaw sa kanyang tainga. Natagpuan na siya. Siya na ang susi. Panahon na. Nabitawan ni Althea ang bulaklak at napaatras. Pagdilat niya ng mata, tahimik na muli ang paligid. Parang walang nangyari. Ngunit ang bulaklak ay wala na. At ang bilog ng mga bato ay nagkalat na sa lupa. Maya-maya, dumating si Sirion mula sa kagubatan. Althea! Tawag niya. Kuya, sagot ng dalagita tila naguguluhan. May nakita akong kakaiba sa gubat, sabi ni Sirion habang humihingal. Ako rin? Mahina namang tugon ni Althea. Nagkatinginan silang dalawa. Sa sandaling iyon, pareho nilang naramdaman na may nagsisimulang mangyari na hindi nila kayang ipaliwanag. Ngunit hindi nila alam. Ang lahat ng iyon ay simula pa lamang. At sa mga darating na araw, ang pamilyang hindi naniniwala sa mga elemento ay haharap sa isang katotohanan na hindi nila kailanman inakala. Isang katotohanan na magbabago sa kanilang buhay, magpakailanman. At isang pagkawala na magbubukas ng pintuan sa mundo ng mga nilalang na matagal nang nagmamasid sa kanila. Kinagabihan matapos ang mga kakaibang pangyayari, tila mas mabigat ang hangin sa paligid ng kanilang tahanan. Ang kagubatan na dati karaniwang tanawin lamang para sa pamilya ni Rabiel ay ngayon ay tila may lihim na kinikimkim, tahimik na naghahapunan ng pamilya. Napansin ni Maylira na hindi karaniwan ang katahimikan ng dalawang anak. Karaniwan ay nagkukwento si Sirion tungkol sa kanyang mga nahuling ibon o mga natuklasan sa kagubatan. Ngunit ngayon ay tila malalim ang iniisip ng binata. Sirion, maingat na tanong ni Maylira. May nangyari ba sa gubat kanina? Saglit na nagatubili ang binata bago sumagot. May nakita akong mga baka sa lupa. Hindi iyon sa tao o sa hayop na kilala ko. Bahagyang natahimik ang hapag. Baka sa unggoy lang iyon, sagot agad ni Rabiel habang patuloy sa pagkain. Hindi po, Ama, mariing sagot ni Sirion. Iba talaga ang itsura.
parang maliit na paa na may tatlong daliri. Napatingin si Maylira sa anak. Samantala, si Althea ay tahimik lamang na nakatingin sa kanyang mangkok. Ano naman ang nakita mo, Althea? Tanong ng ina nang mapansin ang kanyang katahimikan. Nag-angat ng tingin ng dalagita. May nakita po akong bulaklak sa tabi ng balon. Mahina niyang sabi. May bilog ng mga bato sa paligid. Biglang napahinto si Maylira sa pagkain. Anong kulay ng bulaklak? Tanong niya. Kulay pilak po. Bahagyang namutla ang mukha ng ina. Ngunit mabilis na tumawa si Rabiel. Bulaklak lang iyan, sabi niya. Hindi na kailangang bigyan ng kahulugan. Hindi na sumagot si Maylira. Sa halip ay tahimik niyang pinagmasdan ang mga anak. May kung anong pakiramdam sa kanyang dibdib na tila nagbababala ng panganib. Pagkatapos ng hapunan, ay pumasok na sila sa kanilang silid upang magpahinga. Ngunit hindi agad nakatulog si Althea. Nakatanaw siya sa bintana habang pinagmamasdan ang kagubatan. Ang buwan ay kalahati lamang ang liwanag at ang mga puno ay nagmumukhang mahahabang anino sa dilim. Maya-maya, may napansin siyang kakaiba. May maliit na liwanag sa pagitan ng mga puno. Parang isang alitap-tap. Ngunit hindi ito kumikislap tulad ng karaniwang alitap-tap. Ito ay nananatiling maliwanag. Unti-unti itong lumalapit sa kanilang bakuran. Napatayo si Althea sa kama. Habang papalapit ang liwanag, napansin niyang hindi ito basta liwanag lamang. May maliit na anyo sa loob nito. Isang nilalang na tila kasing laki lamang ng kanyang palad. Biglang nagbukas ang bintana kahit walang hangin. Napaatras si Althea. Lumutang papasok ang maliit na nilalang. Ito ay may pakpak na kumikislap na parang kristal. Ang balat nito ay bahagyang kumikislap sa liwanag ng buwan. Hindi makapaniwala si Althea sa kanyang nakikita. Diwata? Pulong niya. Ngunit ang nilalang ay hindi ngumiti. Sa halip ay seryoso ang kanyang mukha. Hindi mo dapat hinawakan ng bulaklak, sabi nito sa mahina ngunit malinaw na tinig. Hindi ko po alam, sagot ni Althea habang nanginginig ang boses. Ngayon alam na nila kung nasaan ka. Napakunot ang noo ng dalagita. Sino po? Saglit na tumingin ang nilalang sa kagubatan. Ang mga bantay ng lumang kagubatan. Hindi na nakapagtanong si Althea dahil biglang nawala ang liwanag. Nagbalik sa katahimikan ang kanyang silid. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Mabilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi niya alam kung panaginip lamang iyon o totoo. Samantala, sa kabilang silid, hindi rin mapakali si Siri. Paulit-ulit niyang naaalala ang tinig na narinig niya sa kagubatan. Hindi niya maintindihan kung saan iyon nanggaling. Bigla niyang narinig ang mahinang kaluskos sa labas ng kanilang bahay. Dahan-dahan siyang bumangon at sumilip sa bintana. Sa una ay wala siyang nakita. Ngunit, nang masanay ang kanyang mata sa dilim, napansin niya ang isang matangkad na anino sa gilid ng kanilang bakuran. Halos kasing tangkad ito ng puno. At ang ulo nito ay tila kakaiba ang hug. Parang ulo ng kabayo. Nanigas si Sirio. Tikbalang mahina niyang bulong. Ang nilalang ay hindi gumagalaw. Nakatayo lamang ito habang nakatingin sa kanilang bahay. Biglang tumingala ang nilalang sa bintana. At sa sandaling iyon, nagtagpo ang kanilang mga mata. Naramdaman ni Sirion ang malamig na takot na dumaloy sa kanyang katawan. Ngunit sa halip na lumapit, dahan-dahang naglaho ang nilalang sa pagitan ng mga puno. Para bang natunaw sa dilim, kinabukasan, maagang nagising si Rabiel upang pumunta sa bukid. Ngunit paglabas niya ng bahay ay napahinto siya. Sa lupa sa harap ng kanilang bakuran ay may mga bakas ng paa, malalaki, mahahaba, at hindi pangkaraniwan. Napakunot ang noo ni Rabiel. Anong hayop naman ang dumaan dito? Bulong niya.
Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nakaramdam siya ng bahagyang pagdududa. Ngunit, mabilis niya itong itinaboy sa kanyang isipan. Para sa kanya, walang mga nilalang na tulad ng sinasabi ng mga matatanda. Ang kagubatan ay kagubatan lamang. Ngunit, sa malalim na bahagi ng gubat, may mga matang nagmamasid sa kanilang bahay. At sa isang malaking puno na halos kasing tanda ng kagubatan mismo, may tatlong nilalang na nag-uusap. Isang tikbalang, isang duwende, at isang nilalang na hindi madaling ilarawan. Natagpuan na natin ang bata, sabi ng duwende. Hindi pa, sagot ng tikbalang. Ngunit malapit na. Ang ikatlong nilalang ay tahimik lamang. Ngunit ang mga mata nito ay kumikislap sa dilim. Kapag dumating ang tamang gabi, mahina nitong sabi, may mawawala sa kanila. At kapag nangyari iyon, magbabago ang lahat. Sumikat ang araw kinabukasan na tila walang anumang kakaibang nangyari noong gabi. Ang hangin ay banayad at ang mga ibon ay umaawit sa pagitan ng mga puno. Sa unang tingin, ang paligid ay tila payapa. Ngunit para kina Sirion at Althea, hindi na katulad ng dati ang lahat. Habang nag-aalmusal ang pamilya, napansin ni Maylira ang pagod na mukha ng dalawang anak. Hindi ba kayo nakatulog ng maayos? Tanong niya. Nagkatinginan sina Sirion at Althea. Ako po, may nakita yan ako kagabi. Dahan-dahang sabi ni Sirion. Napatingin agad si Raviel sa kanya. Ano na naman iyon? Huminga ng malalim si Sirion bago nagsalita. May nilalang sa bakuran. Matangkad. Parang may ulo ng kabayo. Tahimik ang buong hapag sa loob ng ilang segundo. Ngunit, maya-maya ay napailing si Raviel. Anino lang iyon ng puno. Sagot niya. Minsan ganyan talaga kapag maliwanag ang buwan. Hindi po yun, Anino. Matatag na sagot ni Sirion. Ngunit hindi na sumagot si Raviel. Sa halip ay nagpatuloy siya sa pagkain. Tila ayaw ng pag-usapan pa yun. Si Maylira naman ay nanatiling tahimik. Pagkatapos ng almusal, ay nagtungo si Raviel sa bukid tulad ng kanyang nakasanayan. Sumunod naman si Sirion upang tumulong sa pag-aararo ng lupa. Sa bahay ay naiwan sina Maylira at Althea. Habang nagwawali si Althea ng bakuran, hindi mawala sa kanyang isip ang nangyari kagabi. Ang maliit na nilalang na lumipad papasok sa kanyang silid ay malinaw sa kanyang alaala. Hindi iyon panaginip. Alam niya iyon. Habang nag-iisip siya, napansin niyang tila may kakaibang katahimikan sa paligid. Karaniwan ay maraming ibon ang lumilipad sa ibabaw ng kanilang bakuran. Ngunit ngayon ay wala. Ang hangin ay tila mabigat. Althea, tawag ni Maylira mula sa loob ng bahay. Lumapit ang dalagita sa pintuan. Ano po yon? Ina? Lumabas si Maylira at tumingin sa kagubatan. May napansin ka bang kakaiba nitong mga nakaraang araw? Taglit na nag-alinlangan si Althea bago sumagot. Opo. At ikinuwento niya ang tungkol sa pilak na bulaklak at sa maliit na nilalang na nakita niya kagabi. Habang nagsasalita ang dalagita, unti-unting nagiging seryoso ang mukha ni Maylira. Nang matapos ang kwento, napabuntong hininga ang ina. May mga bagay sa mundo na hindi basta nakikita ng lahat. Mahina niyang sabi. Naniniwala po ba kayo sa mga elemento? Tanong ni Althea. Sandaling tumingin si Maylira sa kagubatan bago sumagot. Noong bata pa ako, may mga kwento ang aking mga magulang tungkol sa kanila. Hindi nila sinasabing dapat katakutan ang mga nilalang na iyon. Ngunit dapat silang igalang. Kung ganoon, totoo po sila. Hindi agad sumagot si Maylira. May mga bagay na mas mabuting hindi ginagambala. Sagot niya sa huli. Samantala, sa bukid ay abala sina Raviel at Sirion sa pagtatrabaho. Habang nag-aararo si Raviel, napansin niyang tila mas matigas kaysa dati ang lupa. Parang may nagbago sa lupa, sabi niya.
Lumapit si Sirion at tiningnan ng bahagi ng bukid. Sa gitna ng lupa ay may maliit na bilog na tila nasunog ang damo. Hindi ito narito kahapon, sabi ng binata. Pakunot ang noo ni Rabiel. Lumuhod siya upang tingnan ito ng mabuti. Sa gitna ng bilog ay may maliit na marka, parang bakas ng isang paa. Ngunit hindi ito sa tao. Hindi rin sa hayop. Ito ay kahawig ng bakas na nakita ni Sirion sa kagubatan. Saglit na natahimik si Rabiel. Baka may dumaan lang na kakaibang hayop, sabi niya sa wakas. Ngunit kahit siya ay hindi sigurado sa kanyang sinabi. Habang nag-uusap sila, hindi nila napansin na may isang nilalang na nakamasid mula sa malayong puno. Maliit ito, halos kasing tangkad lamang ng tuhod ng tao. Ang balat nito ay kulay lupa at ang mga mata ay tila kumikislap sa dilim. Isang duwende. Tahimik nitong pinagmamasdan ang mag-ama. Pagkatapos ng ilang sandali, tumalikod ito at mabilis na nawala sa pagitan ng mga ugat ng puno. Sa malalim na bahagi ng kagubatan ay may isang lugar na bihirang mapuntahan ng tao. Doon nakatayo ang isang napakalaking puno na tila mas matanda pa sa maraming henerasyon. Sa ilalim nito ay nagtitipon ng ilang nilalang. Naroon ang tikbalang na nakita ni Sirion. Naroon din ang duwending kanina lamang ay nagmamasid sa bukid. At sa gitna nila ay isang diwata na may mahabang buhok na parang liwanag ng buwan. Sigurado ka bang siya na? Tanong ng tikbalang. Tumango ang duwende. Siya ang humawak sa pilak na bulaklak. Napatingin ang diwata sa direksyon ng bahay ni Rabiel. Kung ganoon, nagsimula na ang tanda. Dapat ba natin silang babalaan? Tanong ng tikbalang. Humiling ang diwata. Hindi sila naniniwala. Tahimik silang lahat sa loob ng ilang sandali. Pagkatapos ay muling nagsalita ang diwata. Kapag dumating ang susunod na kabilugan ng buwan, may mangyayari. Ano iyon? Tanong ng duwende. Ang mga mata ng diwata ay naging malamig. May mawawala sa kanila. Samantala sa bahay ni Rabiel ay nagsisimula ng dumilim ang langit. Unti-unting bumabalot ang gabi sa paligid. Hindi alam ng pamilya na ang mga pangyayari ay unti-unti nang lumalapit sa kanila. At sa bawat araw na lumilipas, ang kagubatan ay lalong nagiging mapagmatyag. At ang mga elemento ay naghihintay lamang ng tamang sandali. Dahil kapag dumating ang oras, may isang miyembro ng pamilya ang mawawala. At iyon ang magbubukas ng pintuan sa mundo na matagal nilang tinatawanan. Lumipas ang ilang araw, matapos ang mga kakaibang pangyayari, ngunit hindi pa rin nawawala ang mabigat na pakiramdam sa paligid ng tahanan ni Rabiel. Ang kagubatan na dati tila ordinaryo lamang sa kanilang paningin, ay ngayon ay nagiging dahilan ng hindi maipaliwanag na kaba. Isang hapon, habang papalubog ang araw, abala si Maylira sa paghahanda ng hapunan sa kusina. Ang amoy ng nilulutong gulay at isda ay kumakalat sa loob ng bahay. Sa labas naman ay nag-aayos si Rabiel ng ilang kagamitan sa kanilang bakuran. Samantala, sina Sirion at Althea ay nakaupo sa ilalim ng punong mangga. Tahimik silang pareho. Kuya, mahinang sabi ni Althea, naniniwala ka ba sa mga elemento? Napabuntong hininga si Sirion bago sumagot. Nung bata pa ako, hindi. Pero pagkatapos ng mga nangyari nitong mga araw, hindi ko na alam kung ano ang paniniwalaan ko. Tumingin siya sa kagubatan. May nakita akong tikbalang, Althea. Sigurado ako. Napayakap si Althea sa kanyang sarili. Ako naman. May nakausap na diwata. Napalingon agad si Sarah. Sigurado ka? Tumango ang dalagita. Sinabi niyang hindi ko dapat hinawakan ng bulaklak. Anong ibig niyang sabihin? Hindi ko rin alam. Pareho silang natahimik. Sa di kalayuan, unti-unting lumalalim ang kulay ng langit habang lumulubog ang araw. Habang nag-uusap ang magkapatid,
Biglang tumahimik ang paligid. Ang mga kuliglig na kanina'y nag-iingay ay biglang tumigil. Ang hangin ay tila huminto. Napansin niyon ni Sirion. Napansin mo ba? Tanong niya. Ano po? Biglang tumahimik. Napatingin si Althea sa kagubatan. Sa pagitan ng mga puno ay tila may gumalaw. Isang matangkad na anino. Napakabilis nito at halos hindi makita ng malinaw. Kuya, mahina niyang sabi. Tumayo si Sirion. Ano yon? May gumalaw sa gubat. Nakatitig sila sa direksyon ng kagubatan. Ilang sandali ang lumipas. Walang gumagalaw. Ngunit maya-maya ay may marahang yabag na narinig. Hindi ito tunog ng paa ng tao. Hindi rin ito katulad ng yabag ng karaniwang hayop. Mas mabigat. Mas mahaba ang hakbang. Napahigpit ang hawak ni Sirion sa kahoy na hawak niyang patpat. Dahan-dahan siyang lumapit sa gilid ng bakuran. Kuya, huwag! Hulong ni Althea. Ngunit hindi siya tumigil. Paglapit niya sa gilid ng bakuran, nakita niya ang isang matangkad na nilalang na nakatayo sa pagitan ng mga puno. Ang katawan nito ay parang sa tao. Ngunit ang ulo ng kabayo. Ang mga mata nito ay tila kumikislap sa dilim. Naniga si Sirion. Ito ang parehong nilalang na nakita niya noong gabi. Ang tikbalang ay nakatingin lamang sa kanya. Hindi ito gumagalaw. Hindi rin ito lumalapit. Parang nagmamasid lamang. Biglang narinig ni Rafael ang boses ng anak. Ama! Agad siyang lumapit. Ano iyon? Itinuro ni Sirion ang kagubatan. Naroon siya. Ang alin? Ang tikbalang. Tumingin si Rafael sa direksyon na itinuro ng anak. Ngunit, wala siyang nakita. Puro puno lamang ang naroon. Napailing siya. Wala naman akong nakikita. Kanina lang po naroon siya. Pilit na sabi ni Sirion. Ngunit si Rafael ay hindi kumbinsido. Baka napaglaruan ka lang ng anino ng mga puno. Hindi na sumagot si Sirion. Alam niya ang kanyang nakita. Hindi iyon anino. Hindi iyon imahinasyon. Samantala, sa loob ng kagubatan, ang tikbalang ay nakatayo sa likod ng isang malaking puno. Kasama nito ang duwending kanina'y nagmamasid sa bukid. Nakita niya ako, sabi ng tikbalang. Hayaan mo, sagot ng duwende. Hindi pa rin sila naniniwala. Malapit na ang kabilugan ng buwan. Tumango ang duwende. At kapag dumating iyon, hindi na nito tinapos ang pangungusap. Pareho nilang alam ang mangyayari. Samantala, sa bahay ni Rafael ay nagsimula na ang hapunan. Tahimik ang pamilya habang kumakain. Ngunit napansin ni Maylira na tila mas lalong balisa ang dalawang anak. Ano na naman ang nakita ninyo? Tanong niya. Ikinuwento ni Sirion ang tungkol sa nilalang na nakita niya sa gilid ng kagubatan. Hindi nagsalita si Rafael. Ngunit napansin ni Maylira na bahagyang nagbago ang ekspresyon ng kanyang asawa. Hindi man siya naniniwala sa mga elemento, nagsisimula na ring pumasok sa kanyang isip ang posibilidad na may kakaibang nangyayari. Nang matapos ang hapunan ay lumabas si Rafael upang tingnan ang paligid. Tahimik ang gabi. Ngunit habang nakatayo siya sa bakuran, napansin niya ang kakaiba sa lupa. May bakas ng paa, malalaki, mahahaba, hindi pangkaraniwan. Pareho ito sa bakas na nakita niya sa bukid. Dahan-dahan siyang napalingon sa kagubatan. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, nakaramdam siya ng kakaibang kaba. At sa malalim na bahagi ng kagubatan, may mga matang patuloy na nagmamasid sa kanilang tahanan. Tahimik. Mapagmatyag. Naghihintay lamang. Dahil papalapit na ang gabi ng kabilugan ng buwan. At kapag dumating ang gabing iyon, may mawawala sa pamilya ni Rafael. At sa pagkawala na iyon, magsisimula ang tunay na pakikipagsapalaran nila sa mundo ng mga elementong matagal nilang hindi pinaniwalaan. Lumipas ang mga araw
na tila mas mabigat ang bawat sandali sa tahanan ni Raviel. Ang dating payapang paligid ay unti-unting napapalitan ng kakaibang katahimikan. Kahit ang mga hayop sa bukid ay tila mas madaling magulat at ang mga ibon ay hindi na gaanong lumalapit sa kanilang bakuran. Sa tuwing sasapit ang dapit hapon, mas nagiging mapagmatyag si Malira. Hindi niya alam kung bakit. Ngunit may pakiramdam siya na parang may kung anong naghihintay sa kanilang pamilya. Isang umaga, habang nag-aayos si Raviel ng mga kagamitan sa bukid, napansin niyang tila may kakaibang galaw ang mga halaman. Hindi ito dulot ng hangin. Para bang may mga maliliit na aninong mabilis na dumadaan sa pagitan ng mga tangkay ng damo. Napakunot ang noo ni Raviel. Lumapit siya upang tingnan ito. Ngunit pagdating niya roon ay wala na siyang nakita. Mga daga lang siguro, bulong niya sa sarili. Ngunit sa kanyang likuran, mula sa ilalim ng isang maliit na punso ng lupa, may dalawang mata na nakamasid sa kanya. Isang duwende ang nakasilip mula sa maliit na siwang sa lupa. Tahimik nitong pinagmamasdan ang magsasaka. Pagkatapos ng ilang sandali ay bumalik ito sa loob ng punso. Samantala, sa bahay ay naglalaba si Maylira habang tinutulungan siya ni Althea. Tahimik ang dalagita habang kinukusot ang mga damit sa batya. May iniisip ka, sabi ni Maylira. Nag-angat ng tingin si Althea. Sinabi ng diwata na alam na nila kung nasaan ako. Bahagyang tumigil si Maylira sa kanyang ginagawa. Ano pa ang sinabi niya? Na hindi ko dapat hinawakan ng bulaklak. Saglit na natahimik ang ina. May mga bagay sa kagubatan na may sariling kahulugan, sabi niya. Kapag nagalaw ang mga yon, para kang kumakatok sa kanilang mundo. May galit po ba sila sa akin? Hindi agad sumagot si Maylira. Hindi ko alam, sagot niya sa huli. Pero naniniwala ako na hindi lahat ng elemento ay masama. Samantala, sa bukid ay abala si Raviel at Sirion sa pag-aani ng ilang gulay. Habang nagbubuhat ng mga ani si Sirion, napansin niyang tila may mga bakas muli sa lupa. Pareho sa nakita niya noon. Maliliit. May 3 daliri. Ama, tawag niya. Lumapit si Raviel. Tingnan ninyo ito. Napayuko ang magsasaka upang tingnan ang bakas. Tahimik siya sa loob ng ilang sandali. Sa pagkakataong ito, ay hindi na siya agad nagsalita. Ano kaya ito? Tanong ni Sirion. Hindi agad sumagot si Raviel. Sa loob ng kanyang isip ay nagsisimula ng mabasag ang matagal niyang paniniwala. Ngunit, hindi pa rin niya kayang tanggapin ng buo. Baka may kakaibang hayop lang sa gubat, sabi niya sa wakas. Ngunit, kahit siya ay hindi na sigurado sa kanyang sinabi. Habang nag-uusap sila, hindi nila napansin ang matangkad na anino na nakatayo sa pagitan ng mga puno. Ang tikbalang ay tahimik lamang na nagmamasid. Kasama nito ang duwende na kanina'y nasa punso. Malapit na ang gabi, sabi ng duwende. Hindi pa sila handa, sagot ng tikbalang. Hindi naman nila kailangang maging handa. Saglit na natahimik ang tikbalang. Ang bata ang mahalaga. Tumango ang duwende. Siya ang napili. Samantala sa bahay ni Raviel ay unti-unting dumidilim ang langit. Habang naglalakad si Althea papunta sa balon upang kumuha ng tubig, napansin niyang tila may kakaibang liwanag sa gilid ng bakuran. Lumapit siya upang tingnan. Sa lupa ay may maliit na bilog ng mga bato, katulad ng nakita niya noong unang araw. At sa gitna nito ay may isa na namang bulaklak na kulay pilak. Napahinto siya, parang hinihintay siya ng bulaklak. Naalala niya ang sinabi ng diwata. Hindi mo dapat hinawakan ng bulaklak. Ngunit habang nakatitig siya rito, tila may bulong na marahang pumapasok sa kanyang isip. Lumapit ka. Huwag kang matakot. Dahan-dahang iniabot ni Althea ang kanyang kamay. Halos mahawakan na niya ang bulaklak nang biglang may sumigaw. Althea! Napaatras siya. Si Sirion iyon nakararating lamang mula sa bukid.
Ano ang ginagawa mo? Itinuro ni Althea ang lupa. Ngunit nang tumingin si Sirion, wala na ang bulaklak. Wala na rin ang bilog ng mga bato. Parang hindi iyon kailanman naroon. Napakunot ang noo ni Sirion. Ano ang nakita mo? May bulaklak dito, sabi ni Althea. Sigurado ka? Tumango siya. Ngunit sa sandaling iyon, isang malamig na hangin ang biglang umihip mula sa kagubatan. Ang mga dahon ay sabay-sabay na kumaluskos. Sa pagitan ng mga puno ay may isang matangkad na anino na tila sandaling lumitaw. Ang tikbalang. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi ito nagtatago. Sandali itong tumingin sa magkapatid bago dahan-dahang naglaho sa dilim. Napahawak si Althea sa braso ng kanyang kuya. Kuya, nakita mo ba iyon? Tahimik na tumango si Sirion. Ngunit sa likod ng mga puno, may iba pang mga matang nagmamasid. At sa itaas ng kalangitan ay unti-unting lumalaki ang buwan. Malapit na ang gabi ng kabilugan. At kapag sumapit ang gabing iyon, may isang bagay na mawawala sa pamilya ni Ravel. At ang pagkawala na iyon ay magbubukas ng lihim na matagal nang itinatago ng kagubatan. Habang papalapit ang gabi ng kabilugan ng buwan, lalo pang nagiging kakaiba ang paligid ng tahanan ni Ravel. Ang hangin ay tila mas malamig kaysa karaniwan, at ang kagubatan ay nagiging mas tahimik sa bawat paglipas ng araw. Isang gabi, habang nagpapahinga ang pamilya matapos ang hapunan, napansin ni Maylira na tila may kakaibang liwanag sa labas ng bintana. Hindi ito liwanag ng buwan. Hindi rin ito ilaw ng lampara. Ito ay maliit, ngunit malinaw na kumikislap sa hangin. Tahimik siyang tumayo at lumapit sa bintana. At doon niya nakita ang isang nilalang na hindi niya nakita kailanman ng malinaw sa buong buhay niya. Isang diwata. Maliit lamang ito, ngunit napakaliwanag ng kanyang anyo. Ang kanyang mga pakpak ay tila gawa sa manipis na kristal na sumasalamin sa liwanag ng buwan. Hindi nagsalita si Maylira. Ngunit ang diwata ay dahan-dahang lumapit sa bintana. Ako ay naparito upang magbigay ng babala, sabi nito sa mahinang tinig. Bahagyang kinabahan si Maylira, ngunit pinilit niyang maging kalmado. Anong babala? Tanong niya. Ang mga mata ng diwata ay tumingin sa loob ng bahay, kung saan natutulog sina Ravel, Sirion at Althea. Ang inyong pamilya ay napansin na ng mga bantay ng kagubatan. Bakit? Dahil sa pilak na bulaklak. Naramdaman ni Maylira ang bigat ng sinabi nito. Ang aking anak ang humawak noon. Tumango ang diwata. Ang bulaklak na iyon ay hindi karaniwang halaman. Isa itong tanda. Tanda ng ano? Ngunit hindi agad sumagot ang diwata. Sa halip ay tumingin ito sa kagubatan na tila may kinakatakutan. May mga nilalang sa kagubatan na matagal nang naghihintay. Para saan? Para sa isang bata na may kakayahang makakita at makaramdam ng aming mundo. Napatingin si Maylira kay Althea na natutulog sa kabilang silid. Ang anak ko ba ang tinutukoy mo? Tahimik na tumango ang diwata. Hindi ko sila hahayaang kunin siya, agad na sabi ni Maylira. Ngunit ang diwata ay hindi ngumiti. Hindi ganoon kasimple ang lahat. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi sila kumukuha ng walang dahilan. Saglit na natahimik si Maylira. Kung ganoon, bakit sila nagmamasid? Huminga ng malalim ang diwata bago sumagot. Dahil may balanse sa pagitan ng mundo ng tao at mundo ng mga elemento. At kapag ang balanse na iyon ay nagalaw, ano ang mangyayari? Ang mga mata ng diwata ay naging seryoso. May mawawala. Naramdaman ni Maylira ang malamig na takot na unti-unting dumaloy sa kanyang dibdib. Sino ang mawawala? Ngunit bago pa makasagot ang diwata, biglang umihip
ang isang malakas na hangin mula sa kagubatan. Ang mga dahon ng mga puno ay marahas na kumaluskos. Napatingin ang diwata sa kagubatan. Hindi na ako maaaring manatili, sabi nito. Hintay! Tawag ni Maylira. Paano naming mapoprotektahan ang aming pamilya? Ngunit sa isang iglap ay naglaho ang diwata na parang liwanag na nilamon ng dilim. Nagbalik ang katahimikan sa paligid. Naiwan si Maylira sa bintana habang nakatingin sa kagubatan. Samantala, sa malalim na bahagi ng gubat ay nagtitipon muli ang ilang nilalang. Naroon ang tikbalang. Naroon ang duwende. At naroon ang diwata na kanina lamang ay nagbigay ng babala. Sinabi mo sa kanila, sabi ng duwende. Babala lamang, sagot ng diwata. Hindi sila makakatakas sa mangyayari. Tahimik na tumango ang tikbalang. Ang gabi ng kabilugan ay malapit na. Ano ang napagdesisyonan ng matatanda? Tanong ng duwende. Ang diwata ay tumingin sa kalangitan kung saan unti-unting lumalaki ang buwan. Ang bata ay mahalaga sa aming mundo. Kung ganoon, hihintayin natin ang tamang sandali. Samantala, sa bahay ni Raviel ay unti-unting nagigising si Althea mula sa kanyang pagtulog. Hindi niya alam kung bakit, ngunit may kakaibang pakiramdam siyang tila may tumatawag sa kanya. Mahina, malayo. Ngunit malinaw. Althea, napaupo siya sa kama. May tumatawag sa akin, bulong niya sa sarili. Dahan-dahan siyang tumayo at lumapit sa bintana. Sa labas ay maliwanag ang buwan. Halos bilog na ito. At sa pagitan ng mga puno ng kagubatan ay tila may mga aninong gumagalaw. Mga aninong hindi pangkaraniwan. Mga nilalang na matagal nang naghihintay. Hindi pa alam ni Althea na ang gabing paparating ay magbabago sa kanyang buhay. At sa gabing iyon, may isang bagay na mawawala sa kanilang pamilya. At ang pagkawala na iyon ay magsisimula ng isang kwento na hindi na nila kayang takasan. Dumating ang araw na matagal nang tila hinihintay ng kagubatan. Mula pa lamang sa umaga ay may kakaibang pakiramdam sa paligid ng tahanan ni Raviel. Ang hangin ay hindi kasing init tulad ng karaniwang araw at ang mga ulap ay tila mabagal ang paggalaw sa kalangitan. Hindi alam ni Raviel kung bakit, ngunit pakiramdam niya ay may kung anong hindi maipaliwanag na mangyayari sa gabing iyon. Habang nag-aayos siya ng mga gamit sa bukid, napansin niyang halos walang ibon na lumilipad sa itaas ng mga puno. Ang kagubatan ay tila naghihintay. Samantala, sa bahay ay abala si Maylira sa pagluluto ng hapunan. Ngunit kahit pilit niyang gawing normal ang lahat, hindi niya maalis sa isip ang sinabi ng diwata noong nakaraang gabi. May mawawala. Ang mga salitang iyon ay paulit-ulit na umuukit sa kanyang isip. Paminsan-minsan ay napapatingin siya sa kanyang mga anak. Si Sion ay abala sa pag-aayos ng mga kahoy sa likod ng bahay. Si Althea naman ay nakaupo sa ilalim ng punong mangga, tahimik na nakatingin sa kagubatan. May kakaibang katahimikan sa dalagita. Para bang may naririnig siyang hindi marinig ng iba. Nang sumapit ang dapit hapon, nagsimulang magbago ang kulay ng kalangitan. Ang kahel na liwanag ng papalubog na araw ay unti-unting napalitan ng malamig na kulay ng gabi. Sa silangan, unti-unting lumilitaw ang buwan. Halos perpekto ang bilog nito. Nang tuluyang lumubog ang araw, maliwanag na maliwanag ang gabi dahil sa kabilugan ng buwan. Tahimik ang pamilya habang kumakain ng hapunan. Parang kakaiba ang gabi ngayon, sabi ni Sirion habang nakatingin sa bintana. Hindi sumagot si Raviel. Ngunit alam niyang tama ang anak. Ang hangin sa labas ay tila may dalang kakaibang pakiramdam. Pagkatapos ng hapunan, ay nagpasya si Raviel na umikot sa bakuran upang siguraduhing maayos ang lahat.
Habang naglalakad siya sa paligid ng bahay, napansin niya ang mga aninong gumagalaw sa gilid ng kagubatan. Sa una ay inisip niya ang mga sanga lamang iyon na tinatangay ng hangin. Ngunit nang tumigil siya upang masdan ng mabuti, napansin niyang hindi iyon mga sanga. May mga anyo na gumagalaw sa pagitan ng mga puno. Matataas, mahahaba ang mga paa, at may mga matang kumikislap sa dilim. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Sa unang pagkakataon, hindi niya kayang ipaliwanag ang kanyang nakikita. Sa loob ng bahay, si Althea ay nakaupo sa kanyang kama habang nakatanaw sa bintana. Maliwanag ang buwan, at sa liwanag nito ay tila mas malinaw ang kagubatan kaysa dati. Bigla niyang narinig muli ang tinig na minsan na niyang narinig. Althea, napapikit siya sandali. Akala niya ay guni-guni lamang iyon. Ngunit muling umalingaw ang tinig. Althea, tumayo siya mula sa kama. May kung anong humihila sa kanyang pakiramdam. Hindi niya maintindihan kung bakit. Ngunit parang may puwersang nagtutulak sa kanya na lumabas. Tahimik siyang naglakad papunta sa pintuan. Samantala, sa kabilang silid ay nag-uusap sina Maylira at Siren. May kakaiba sa hangin ngayong gabi, sabi ni Maylira. Napansin ko rin po, sagot ni Siren. Bantayan natin ang iyong kapatid. Ngunit, nang tumingin sila sa silid ni Althea, wala na siya ron. Althea? Tawag ni Maylira. Walang sumagot. Agad silang lumabas ng bahay. Sa labas ay maliwanag ang buong bakuran dahil sa liwanag ng buwan. Ngunit wala si Althea. Althea! Sigaw ni Siren. Sa gilid ng bakuran, nakita nila ang bakas ng maliliit na paa na papunta sa kagubatan. Nanlamig ang katawan ni Maylira. Samantala, sa loob ng kagubatan ay naglalakad si Althea na parang nasa panaginip. Hindi niya alam kung bakit siya naroon. Ngunit patuloy siyang naglalakad sa pagitan ng mga puno. Sa isang bukas na bahagi ng gubat ay may malaking puno na tila mas matanda pa kaysa sa lahat ng iba. At sa ilalim nito ay may mga nilalang na naghihintay. Isang tikbalang, isang duwende, at ilang mga diwata na lumulutang sa hangin. Nang makita nila si Althea, tahimik silang nagmasid. Dumating na siya, sabi ng duwende. Huminto si Althea sa harap ng malaking puno. Unti-unting nagbalik ang kanyang kamalayan. Napalingon siya sa paligid. At nang makita niya ang mga nilalang sa harap niya, napaatras siya. Sino kayo? Ang tikbalang ay dahan-dahang lumapit. Huwag kang matakot, sabi nito sa malalim na tinig. Ngunit bago pa ito makapagsalita muli, isang sigaw ang umalingaw sa kagubatan. Althea! Si Siren iyon. Kasama si Maylira na mabilis na tumatakbo sa pagitan ng mga puno. Ngunit sa sandaling iyon, biglang umigip ang isang napakalakas na hangin. Ang mga dahon ay sabay-sabay na umikot sa hangin. At sa loob ng ilang sandali, nagbago ang paligid. Nang tumigil ang hangin, naroon pa rin sina Siren at Maylira sa gitna ng kagubatan. Ngunit wala na si Althea. Parang naglaho siya sa hangin. Napaupo si Maylira sa lupa habang nanginginig. Nasaan ang anak ko? Ang kagubatan ay muling naging tahimik. At sa malayo, sa mundo na hindi nakikita ng karamihan ng tao, naroon si Althea. At doon nagsisimula ang tunay na dahilan kung bakit siya napili. Nanatiling nakatayo si Raviel, Maylira, at Siren sa gitna ng kagubatan habang nanginginig sa takot at pagkalito. Ang hangin ay tila bumalik sa normal, ngunit ang katahimikan ay mas mabigat kaysa dati. Althea! Muling sigaw ni Siren. Ang kanyang boses ay umalingaw sa pagitan ng mga puno, ngunit walang sumagot. Si Maylira ay napaupo sa lupa, halos hindi makapaniwala sa nangyari. Kanina lang narito siya, mahina niyang sabi.
Lumapit si Rabiel at hinawakan ng kanyang balikat. Hanapin natin siya, sabi niya, kahit halatang may kaba sa kanyang tinig. Sa loob ng maraming taon ay matigas ang kanyang paniniwala na ang mga kwento tungkol sa mga elemento ay katang-isip lamang. Ngunit sa gabing iyon, ang kanyang isip ay nagsimula ng tanggapin ng isang katotohanan na matagal niyang pinag. May mga bagay sa mundong ito na hindi kayang ipaliwanag ng karaniwang kaalaman. Mabilis na nagsimulang maghanap ang mag-ama sa paligid ng kagubatan. Sinundan nila ang ilang bakas sa lupa, ngunit ang mga ito ay biglang nawawala pagkatapos ng ilang hakbang. Parang may kung anong nagtatago ng mga bakas. Samantala, sa kabilang panig ng realidad, sa isang lugar na hindi karaniwang nakikita ng tao, dahan-dahang nagmulat ng mata si Althea. Ang unang bagay na napansin niya ay ang kakaibang liwanag sa paligid. Hindi ito liwanag ng araw. Hindi rin ito liwanag ng buwan. Para itong banayad na ningning na nagmumula sa hangin mismo. Unti-unti siyang bumangon mula sa damuhan. Nang tumingin siya sa paligid, napansin niyang nasa isang kagubatan pa rin siya. Ngunit iba ito. Ang mga puno ay mas matangkad at tila kumikislap ang kanilang mga dahon. May maliliit na liwanag na lumilipad sa hangin na parang mga alitaptap. At sa malayo ay may marahang agos ng tubig na tila kumakanta. Saan ako naroroon? Bulong niya. Bigla siyang nakarinig ng marahang yabag sa likuran niya. Agad siyang napalingon. Dahan-dahang lumabas mula sa pagitan ng mga puno ang isang matangkad na nilalang. Ang tikbalang na nakita niya noong gabi. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi ito nakakatakot tulad ng inaasahan niya. Ang mga mata nito ay seryoso ngunit hindi galit. Huwag kang matakot, sabi nito sa malalim na tinig. Napaatras si Althea. Nasaan ang pamilya ko? Ligtas sila, sagot ng tikbalang. Nasa kanilang mundo pa rin sila. Anong ibig mong sabihin? Bago pa makasagot ang tikbalang, may maliliit na liwanag na biglang lumitaw sa hangin. Maya-maya ay lumutang pababa ang ilang mga diwata. Ang kanilang mga pakpak ay kumikislap na parang manipis na kristal. Isa sa kanila ang lumapit kay Althea. Ang diwata na minsang nagbigay ng babalaki na hindi ka namin sinaktan, sabi nito sa malumanay na tinig. Kung ganoon, bakit ninyo ako dinala dito? Tanong ni Althea. Dahil ikaw ang nakakita sa pilak na bulaklak. Hindi ko naman sinasadya yun. Hindi yon aksidente. Napakunot ang noo ni Althea. Hindi ko kayo naiintindihan. Ang diwata ay tumingin sa malaking puno sa gitna ng lugar. Ang punong iyon ay tila mas matanda kaysa sa lahat ng puno sa paligid. May mga tao na ipinapanganak na may kakayahang makita ang aming mundo, sabi ng diwata. At isa ka sa kanila. Pero bakit ako? Dahil ikaw ang tinatawag ng kagubatan. Naramdaman ni Althea ang kakaibang lamig sa kanyang dibdib. Gusto ko lang umuwi, sabi niya. Tahimik ang tigbalang sa loob ng ilang sandali. Makakauwi ka, sabi nito. Kung ganoon, bakit hindi ngayon? Ang diwata ay nagpalipad sa hangin at lumutang sa harap niya. May isang bagay na kailangang mangyari muna. Ano iyon? May balanse sa pagitan ng mundo ng tao at mundo ng mga elemento. At ang balanse na iyon ay nanganganib. Napatingin si Althea sa kanila. Paano ako makakatulong? Ang tikbalang at ang diwata ay nagkatinginan. Pagkatapos ay tumingin muli ang diwata kay Althea. May isang bagay na matagal nang nawawala sa kagubatan. Ano yan? Ang puso ng lumang puno. Napakunot ang noo ng dalagita. Hindi ko alam kung ano iyon. Hindi pa, sabi ng tikbalang. Samantala, sa kabilang panig ng kagubatan ay patuloy na naghahanap sina Rabiel at Sirion. Pagod na sila sa kakalakad sa pagitan ng mga puno.
parang wala siyang iniwang bakas, sabi ni Sirion. Hindi sumagot si Raviel. Sa halip ay tumingin siya sa kalangitan kung saan maliwanag pa rin ang buwan. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, taimtim siyang nagdasal. Hindi niya alam kung sino ang dapat niyang tawagin. Ngunit isa lamang ang malinaw sa kanyang puso. Handa siyang gawin ang lahat. Maibalik lamang ang kanyang anak. Hindi pa nila alam na si Althea ay nasa isang mundong nakatago sa kanilang paningin. Isang mundong puno ng mga lihim ng kagubatan. At doon magsisimula ang isang misyon na maaaring magligtas o tuluyang magwasak sa balanse ng dalawang mundo. Sa mundong hindi nakikita ng karamihan ng tao, patuloy na nakatayo si Althea sa gitna ng kakaibang kagubatan. Ang hangin doon ay malamig, ngunit hindi nakakatakot. Sa halip, ay may kakaibang katahimikan na parang buhay ang bawat dahon, bawat sanga, at bawat patak ng tubig. Sa kanyang harapan ay nakatayo ang tikbalang at ilang mga diwata na tahimik na nakatingin sa kanya. Hindi pa rin lubos na nauunawaan ni Althea ang lahat ng nangyayari. Sinabi ninyo na may nawawala sa kagubatan, sabi niya sa wakas. Ano ang ibig ninyong sabihin? Dahan-dahang lumutang pababa ang diwata na tila pinuno ng mga nilalang na naroon. Ang kanyang mga mata ay may lalim na parang nagtatago ng napakatandang karunungan. Ang kagubatan ay may puso, sabi niya. Napakunot ang noo ni Althea. Puso? Isang sinaunang lakas na nagpapanatili ng balanse sa pagitan ng aming mundo at ng mundo ng tao. Nasaan ito ngayon? Ang tikbalang ang sumagot. Matagal na itong nawala. Ano ang nangyari? Tahimik ang mga diwata sa loob ng ilang sandali. Maraming taon na ang nakalipas, sabi ng pinunong diwata. May mga taong pumasok sa kagubatan na walang paggalang sa kalikasan. Pinutol nila ang mga puno, winasak ang mga lugar na sagrado, at hinanap ang mga lihim na hindi nila dapat galawin. At isa sa mga yon ang puso ng lumang puno. Tahimik na nakinig si Althea. May kumuha nito? Tanong niya. Tumango ang tikbalang. Hindi namin alam kung sino, ngunit mula noon ay nagsimulang humina ang balanse ng kagubatan. Kapag tuluyang nawala ang balanse, dagdag ng diwata, magbubukas ang daan sa pagitan ng dalawang mundo. Ano ang mangyayari kapag nangyari iyon? Ang mga mata ng tikbalang ay naging seryoso. Ang mga nilalang mula sa aming mundo ay maaaring mapunta sa mundo ng tao. At hindi lahat sa kanila ay mabuti. Naramdaman ni Althea ang lamig sa kanyang likod. Bakit ako ang tinawag ninyo? Lumapit ang diwata sa kanya. Dahil ikaw ang nakakakita sa aming mundo. Ibig sabihin ba nito ay kailangan kong hanapin ang bagay na iyon? Hindi lamang hanapin, sabi ng tikbalang. Kailangan mo itong ibalik. Pero paano? Ang puso ng lumang puno ay hindi basta bagay lamang. Paliwanag ng diwata. Ito ay tumutugon lamang sa mga may dalisay na hangarin. Tahimik si Althea habang iniisip ang lahat ng iyon. Gusto ko lang naman sanang umuwi, mahina niyang sabi. Ngunit ang diwata ay ngumiti ng bahagya. At makakauwi ka. Kapag natulungan mo ang kagubatan. Samantala, sa tunay na kagubatan ay patuloy ang paghahanap ni Raviel at Sirion. Halos magdamag na silang naglalakad sa pagitan ng mga puno. Pagod na si Sirion, ngunit ayaw niyang tumigil. Hindi tayo dapat sumuko, sabi niya. Tahimik si Raviel. Ang kanyang isip ay puno ng mga bagay na hindi niya kailanman inisip na paniniwalaan niya. Ang tikbalang, ang mga diwata, ang mga duwende. Ang lahat ng iyon ay tila biglang naging posible. Sirion, sabi niya sa wakas. Opo, kung totoo man ang mga nilalang na iyon, gagawin ko ang lahat para maibalik ang iyong kapatid. Napatingin si Sirion sa kanyang ama.
Sa unang pagkakataon, nakita niya ang takot sa mukha nito. Habang naglalakad sila sa kagubatan, bigla silang napahinto. Sa harap nila ay may isang maliit na liwanag na lumulutang sa hangin. Unti-unti itong bumaba. Isang diwata. Pareho silang natigilan. Kung nais ninyong makita muli ang inyong anak, sabi ng diwata sa malinaw na tinig, kailangan ninyong matutong makinig sa kagubatan. Hindi makapagsalita si Rabiel sa loob ng ilang sandali. Nasaan ang anak ko? Tanong niya sa wakas. Ligtas siya, sagot ng diwata. Kung ganoon, ibalik mo siya. Ngunit, ang diwata ay umiling. Hindi pa. Bakit? Dahil ang inyong pamilya ay bahagi na ng isang bagay na mas malaki kaysa sa inyong naiisip. Naramdaman ni Rabiel ang pagbigat ng kanyang dibdib. Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Matagal nang pinagmamasdan ng kagubatan ng inyong pamilya. Bakit? Hindi agad sumagot ang diwata. Sa halip ay tumingin ito sa direksyon ng bahay nila. At malalaman ninyo ang sagot kapag dumating ang oras. Sa isang iglap ay naglaho ang diwata. Naiwan si Rabiel at si Rion sa gitna ng kagubatan. Ngunit sa pagkakataong iyon, alam na nila na ang kanilang anak ay nasa isang mundong hindi nila kayang abutin. At kung nais nila siyang maibalik, kailangan nilang matutong magtiwala sa mga nilalang na matagal nilang hindi pinaniwalaan. Unti-unting sumikat ang araw sa ibabaw ng kagubatan. Ngunit para kina Rabiel at Sirion ay tila hindi nila naramdaman ang paglipas ng gabi. Pagod, naguguluhan, at puno ng pag-aalala ang kanilang mga puso. Matapos mawala ang diwata sa kanilang harapan, matagal silang nanatiling nakatayo sa gitna ng kagubatan. Hindi nila alam kung ano ang dapat gawin. Ngunit, isang bagay ang malinaw. Ang anak nilang si Althea ay nasa isang mundong hindi nila maabot. Huminga ng malalim si Rabiel. Sa loob ng maraming taon ay matigas ang kanyang paniniwala na ang mundo ay binubuo lamang ng mga bagay na nakikita at nahahawakan. Para sa kanya noon, ang sipag at tiyaga lamang ang tunay na puhunan ng tao. Ngunit sa gabing iyon, ang lahat ng kanyang paniniwala ay unti-unting nabasag. Tyrion, sabi niya, Opo, Ama. Kung may paraan para matulungan ng iyong kapatid, gagawin natin iyon. Tumango ang binata. Hindi niya kailanman nakita ang kanyang ama na ganito kaseryoso. Samantala, sa kabilang panig ng kagubatan, sa mundong nakatago sa mga mata ng tao, nakatayo si Althea sa harap ng napakalaking puno na tila mas matanda pa kaysa sa panahon. Ang punong iyon ang tinatawag ng mga elemento na lumang puno. Ang mga ugat nito ay napakalawak at tila kumakalat sa buong kagubatan. Sa ilalim nito ay nakatayo ang tikbalang, ang duwende at ang mga diwata. Tingnan mo ang puno, sabi ng tikbalang. Lumapit si Althea at hinawakan ng magaspang na balat ng puno. Sa sandaling iyon ay nakaramdam siya ng kakaibang pulso. Parang tibok ng puso na mahina ngunit buhay pa rin. Humihina siya, sabi ng isang diwata. Dahil wala na ang kanyang puso, dagdag ng duwende. Napatingin si Althea sa gitna ng puno. Doon ay may maliit na puwang na tila may dating inilalagay na mahalagang bagay. Saan ba dapat ang puso? Tanong niya. Tumango ang tikbalang. Maraming taon na ang nakalipas nang mawala ito. Kung ganoon, paano natin ito mahahanap? Tahimik ang mga nilalang. Pagkatapos ay muling nagsalita ang diwata. May mga pagkakataon na ang kagubatan mismo ang pumipili kung sino ang makakatulong. Napatingin si Althea sa kanyang kamay. Hindi niya alam kung bakit, ngunit may kakaibang pakiramdam siyang tila may nagbubukas na ala-ala sa kanyang isip. Isang imahe ang biglang lumitaw sa kanyang isipan. Isang maliit na bagay na kumikislap.
isang bagay na tila gawa sa liwanag at kahoy. Napalingon siya sa tikbalang. Parang nakita ko na iyon. Napakunot ang noo ng tikbalang. Saan? Nag-isip si Althea. Unti-unti niyang naalala ang isang bagay mula sa kanilang tahanan. Ang lumang kahon na itinago ng kanyang ina sa loob ng maraming taon. Isang kahon na sinasabi ni Maylira na pamana pa mula sa kanyang mga ninuno. Sa bahay namin, sabi ni Althea. Nagkatinginan ang mga elemento. Kung ganoon, sabi ng tikbalang, may koneksyon ng inyong pamilya sa kagubatan. Samantala, sa bahay ni Raviel ay nagbalik na sila mula sa paghahanap. Pagod na pagod si Maylira habang nakaupo sa loob ng bahay. Nasaan ang anak ko? Mahina niyang bulong. Lumapit si Raviel at hinawakan ng kanyang kamay. Makakabalik siya, sabi niya. Hindi niya alam kung paano mangyayari iyon, ngunit ngayon ay handa na siyang maniwala. Biglang umihip ang isang malamig na hangin sa loob ng bahay. Ang mga dahon sa labas ay sabay-sabay na kumaluskos. At sa gitna ng silid ay biglang lumitaw ang isang maliwanag na liwanag. Unti-unting nabuo ang anyo ng isang diwata. Napatingin si Raviel at Maylira. Ang inyong anak ay ligtas, sabi nito. Nasaan siya? Agad na tanong ni Maylira. Sa lugar kung saan hindi madaling makarating ang tao. Lumapit ang diwata sa isang lumang kahon na nakapatong sa sulok ng silid. Ang kahon na matagal nang hindi pinapansin. Unti-unti itong bumukas. Sa loob ay may maliit na bagay na kumikislap na parang puso na gawa sa liwanag. Napanganga si Maylira. Ito ang iniwan ng aking lola, sabi niya. Hindi ko alam kung ano ito. Ang diwata ay ngumiti. Iyan ang puso ng lumang puno. Napatingin si Raviel sa bagay na iyon. Kung ganoon, ang pamilya namin ang nag-iingat nito. Tumango ang diwata. Sa loob ng maraming henerasyon. Bakit hindi namin alam? Dahil darating lamang ang oras kung kailan kailangan itong ibalik. Sa sandaling iyon ay muling nagliwanag ang silid. At sa gitna ng liwanag ay lumitaw si Althea. Althea! Sigaw ni Maylira habang niyayakap ang anak. Hindi mapigilan ni Raviel ang kanyang emosyon habang pinagmamasdan ang muling pagkikita ng kanyang pamilya. Lumapit si Althea sa kahon at dahan-dahang kinuha ang kumikislap na puso. Dapat itong ibalik sa kagubatan, sabi niya. Nagkatinginan ang pamilya. Sa unang pagkakataon, sabay-sabay silang tumango. Nang ibalik nila ang puso sa lumang puno sa gitna ng kagubatan, muling lumakas ang tibok ng buhay sa paligid. Ang mga dahon ay kumislap. Ang hangin ay naging mas maliwanag at ang balanse ng dalawang mundo ay muling naibalik. Mula noon, hindi na muling tinawanan ni Raviel ang mga kwento tungkol sa mga elemento dahil alam na niya ngayon na ang kagubatan ay hindi lamang puno at damo. Ito ay tahanan ng mga nilalang na matagal nang nagbabantay sa balanse ng mundo. At minsan, kahit ang mga taong hindi naniniwala ay nagiging bahagi ng isang kwento na mas malaki kaysa sa kanilang inaakala.